Good morning, Kuya! Magandang umaga mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, Feb 19, 2019. Welcome back, Kika! Yes! Welcome back din kay Rina. Wala lang kayo, boses. Usong-uso ang sakit ngayon, ano? Parang sunod-sunod ang mga nagkakasakit. Kasi daddy na sa weather. Oo, pero alam nyo ba, isa na namang very informative morning ang handog namin sa inyong mga kasambahay. Kaya manatili po kayong nakatutok sa aming programa. At alam nyo ba, na maliban sa inyong mga TV sets, pwede nyo rin kaming mapanood ang Good Morning Kuya po sa aming website. Yan po ang untvweb.com. And wait, there's more! Dahil bukod po sa ating website, pwede nyo rin po kaming masubaybayan kahit nasa ang panig man kayo ng mundo. Yan po ay sa pamamagitan ng aming Facebook Live sa UNTV News and Rescue FB account at sa aming FB page, ang Good Morning Kuya. Kaya mga kasangbahay, tutok lang dahil marami tayong mga pag-uusapan mamaya. Pero bago yan, narito ang ilan sa mga balita na aabangan nyo ngayong umaga. Department of Public Works and Highways at Pasig River Rehabilitation Commission minamadali na ang paglilinis sa mga esterong konektado sa Manila Bay. Viral na footbridge na may salasalabat na kable sarado pa sa publiko ayon sa Metro Manila Development Authority. Ilang health practitioners sa Tacloban, Leyte nahawa sa kasagsagan ng tigdas o measles outbreak sa Eastern Visayas. Bigas Palit Droga Campaign isinusulong ng PNP Caraga. At Zamboanga City Grandstand nasira noong 2013 siege. Bubuksan na sa publiko matapos ang mahigit 5 taon. Yan ang mga balita nga abangan ng ating mga kasangbahay. And of course, dahil Tuesday ngayon, makakasama din natin si Doc Janice para talakayin ang tungkol sa rotator cuff injuries. Yan ang ating abangan sa ating usapang pangkalusugan. At para naman po sa ating Today in History, isa sa mga bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang ating babalikan. Kung sino po yan, abangan niyo po maya-maya lamang. At para naman mabuo ang ating umaga, ipagluluto tayo ni Chef Mara Janina Arce. Naryo, alamin natin na mamaya kung ano ang inihanda niya sa atin What's for Breakfast. Pero bago natin puntahan ang lahat ng yan, narito po muna ang ating top stories for today. Presyo ng ilang pangunahing bilihin tumaas batay sa inilabas na suggested retail price ng Department of Trade and Industry. Panukalang batas para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund hindi pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil labag ito sa konstitusyon at kulang sa depensa kontra katiwalian ayon sa Malacanang. Malacanang, tiniyak na sapat ang mga probisyon ng Rice Tariffication Law upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka. Mahigit kalahati sa mga overseas Filipino workers o OFWs hindi nakakapag-ipon batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po mga kasangbahay. Today is, remind lang natin, February 19, it's a Tuesday, 4:51 in the morning. Una po sa ating mga balita ngayong umaga. Tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa merkado batay po sa inilabas na suggested retail price ng Department of Trade and Industry o DTI. Alamin po natin ang detalye mula sa balita ni Monokson. Sa kalalabas lamang na bagong listahan ng suggested retail price ng Department of Trade and Industry, mapapansin na tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Halos lahat ng uri ng gatas ay tumaas ng 50 sentimo hanggang 1 peso and 20 centavos. Kabilang dito ang condensed milk o kondensada, evaporated milk o evaporada at powdered milk.
Isang kilalang brand naman ng gatas ang nagtaas ng mahigit 6 na piso mula sa dating presyo nito na 57 pesos. Nagtaasan din ang presyo ng ilang brand ng sardinas mula 40 centavos hanggang 1 peso and 75 centavos. Tumaas rin ang mga iodized salt ng 50 centavos hanggang mahigit 2 piso. Isang brand naman ng sabon ang nagtaas ng 75 centavos. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng 3-in-1 coffee, tinapay, instant noodles, bottled water, kandila, toilet soap at baterya. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang mga produktong nagtaas ay mga nakabinbing aplikasyon noon pang nakaraang taon nang ideklara nilang hindi muna sila tatanggap ng anumang request for increase sa loob ng 3 buwan. Pinipilit natin talagang ibaba ang presyo as much as possible na kung pwedeng mag-roll back but because of the 3 months hold off period, hindi tayo naka-roll back ng presyo. So, and DTI makes sure na kung hindi talaga justified ang reasons nila for increasing their prices, hindi natin ipapa-increase talaga. Ayon naman sa isang consumer group, hindi dapat inaprubahan ang dagdag presyo dahil sasalungat ito sa target ng administrasyon na 2 to 4% inflation rate. Dapat po kasi tutok ang pamahalaan, no? Kung may target tayo, target to yun sa lahat, no? Kung may pagtaas presyo, lalampas na naman tayo sa 4%. So ano pong ating naging lesson learned sa nangyari po noong 1 taon? Sa 264 na mga produktong nasa listahan ng DTI sa suggested retail price, nasa 59 lamang ang nagtaas ng presyo. Ang dagdag presyo ay epektibo na simula pa noong nakaraang Miyerkules, February 13. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund dahil labag ito sa konstitusyon at kulang sa depensa kontra katiwalian. Para sa detalye, narito ang report ni Rosalie Cos. Labag sa konstitusyon ang nakasaad sa Senate Bill No. 1233 at House Bill No. 5745 kaya hindi nilagdaan ni Pangulong Duterte ang panukalang batas na lilikha sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Nakasaad sa Article 6, Section 29, Paragraph 3 ng 1987 Constitution na lahat ng perang nakolekta sa anumang buwis ay dapat gamitin lamang kung saan ito nakalaan at ang matitirang pondo ay mapupunta sa General Fund ng pamahalaan. Subalit sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Bill, ang 76 billion pesos Coco Levy Fund na nakolekta noon sa mga magniniyog sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang gagamitin sa paglikha ng Trust Fund. Hindi nilagdaan ni Pangulong Duterte noong nakalipas na linggo ang panukalang magpapalakas sa Philippine Coconut Authority o PCA dahil batay umano sa mga probisyon, walang katiyakan na ligtas ang Coco Levy Fund at hindi magagamit sa katiwalian sa ilalim ng bagong PCA. Binigyang diin ng punong ehekutibo na bagaman bahagi ng legislative agenda ng kanyang administrasyon ang panukala, hindi ito sumasalamin sa mithiin ng pamahalaang magamit ng husto ang Coco Levy assets at funds sa kapakinabangan ng mga maliliit na coconut farmers. Umaasa naman ang Pangulo na makikipagtulungan pa rin ang Kongreso sa paglikha ng panibagong panukala na katanggap-tanggap para sa lahat. Samantala, veto din ng punong ehekutibo ang ilang bahagi ng tax amnesty bill, partikular na ang General Amnesty Program para sa lahat ng taxpayers na hindi nakapagbayad ng kaukulang buwis mula taong 2017 pababa. Ayaw niya ng general tax amnesty. Bakit po? Kasi nga, that will encourage them not to pay taxes in the future. Kasi, anyway, meron naman general tax amnesty pagdating ng panahon. Wala ring inilagay na probisyon ng Kongreso upang luwagan ang bank secrecy law alinsunod sa international standards na magiging pangontra laban sa nagsusumite ng maling deklarasyon ng kanilang asset at net worth. Kaya umapela si Pangulong Duterte na magsumite ang Kongreso ng panibagong General Amnesty Bill na may kasamang probisyon para sa lifting ng bank secrecy para sa fraud cases, otomatikong palitan ng impormasyon at katiyakang totoo ang idineklarang asset at net worth ng isang taxpayer. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Nagpahayag ng sama ng loob ang ilang grupo ng mga magsasaka ng niyog matapos i-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Bill. Hinamon din ng mga magniniyog ang Pangulo na tuparin ang kanyang campaign promise. Yan po ang ulat ni Grace Cassie. 7 taon pa lang si Mang Eduardo natuto na siyang magkopra dahil ang mga magulang niya ay mga magniniyog sa Quezon. 13.50 kada kilo ang bentahan ng kopra sa kanilang probinsya at madalas ipinangungutang nila ang puhunan sa pagkokopra. Ganito anya kahirap ang mga magniniyog sa probinsya. Ang kondisyon lamang doon, papautangin kita, pero yung kopras mo sa akin mo ibibenta. Yun. Pag yung kopras ko sa kanya ibibenta, huli na niya ako. Kung ang presyo halimbawa ng kopras tulad ngayon ay 13.50 raw, 1 kilo, sabi sa Quezon, kung ako sa kanya ay may utang, pwedeng pababain niya ang presyong bili sa akin. Kung normal na bintahan halimbawa 13 na napakababa ngayon, pwedeng bilhin sa akin ng 10 piso. Ang mga magsasakang gaya ni Mang Eduardo nagpulong kanina matapos nilang mabalitaang hindi nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Bill. Ang buong akala umano nila ay mapapakinabangan na nila ang 74 billion pesos Coco Levy Fund. Ang Coco Levy Fund ay ang mga buwis na kinolekta sa mga magniniyog noon pang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. 2014 pa na magdesisyon ng Korte Suprema na ipamahagi ito sa nasa 3 milyong magsasaka sa buong bansa sa pamamagitan ng isang batas. Pero ngayong na-veto na ang batas na kanilang hinihintay, masama ang loob ng mga magniniyog. Labis kaming naiinis sapagkat nangako si Pangulong Duterte dun sa Katanawan nung nangangampanya pa siya. Ang pangako niya sa loob ng 100 araw, pagkatapos niyang maupo sa tungkulin ay kanyang ibibigay sa mga magsasaka ng nyug itong coconut levy na matagal nang pinaghahangaran ng mga magsasaka sa nyug na mapunta sa kanila sapagkat ito'y tunay namang para sa kanila. Di po makatarungan, di po makatotohanan, at wala pong sapat na pinagbabatayan yung pagbito ni Pangulong Duterte. Naghahanda ng isang malaking protesta ang mga grupo ng magdiniyog upang iparamdam sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya. Ang Coco Levy Fund lang umano ang inaasahan nilang makatutulong sa mga magsasaka para magkaroon ng puhunan hindi lang sa pagkokopra kundi sa paggawa ng iba pang produkto mula sa niyog. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacanang na sapat ang mga probisyon ng Rice Tarification Law upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka. Kabilang narito ang paglalaan ng 10 billion pesos na pondo bawat taon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na magagamit sa farm mechanization at binhi para naman sa mga magsasaka. Layo ng naturang batas na alisin ang limitasyon sa pag-aangkat ng bigas ng pribadong sektor, subalit papatawa ng 35% na taripa ang mga imported rice. Nangangamba ang ilang grupo ng mga magsasaka na baka malugi sila kapag binaha ang merkado ng murang bigas galing pa sa ibang bansa. May mga safeguards yun na mapoproteksyonan din sila. Walang ipon ang higit kalahati sa mga overseas Filipino workers o OFWs batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya't isa sa mga proyekto ngayon ng pamahalaan na maturuan sila ng mga paraan upang makapag-ipon. Alamin po natin ang detalye mula kay Mai Bermudez. 3 oras lang ang tulog kada araw ng domestic helper na si Sheila sa bansang Saudi Arabia. Ayon sa kanya, lahat ng kanyang sakripisyo sa ibang bansa ay para sa kanyang 8 anak. Pero sa kabila ng pagkakandakuba at magpapakapuyat niya sa pagtatrabaho abroad, aminado si Sheila na wala pa silang ipon at walang bank account. Hindi na rin kasi kailangan pag kada sahod ko, lumilipad din dito yung pera. Panggas nila, ay nag-aaral yung mga anak ko, ilan yung nag-aaral. Pero pangarap ni Sheila at ng kanyang pamilya na makapagpundar ng sarili nilang bahay. Hindi lang pag nakaalis ka ng 2 taon, makakabili ka agad ng bahay, di ba?
Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, 35.5% lamang ng mga overseas Filipino workers ang nakakapag-ipon mula sa kanilang kita. Pero 5% lamang sa mga ito ang nakakapag-invest o namumuhunan. Samantalang 78% ng pamilya ng OFW ang nakatuon ng sweldo sa pagkain at panggastos. At 2% lamang ng mga pamilya ng OFW ang nakakapag-ipon. 98% talaga ng families, kung ano yung nare-receive nilang remittances, ini-spend nila talaga for ginagastos nila, meaning to say. So that's where yun yung sinasabing walang 10%. For the families yun kasi sila yung beneficiaries of the remittances. Observation namin, mas nakaka-cope dun sa distressful situation ng naudlot yung kontrata, kailangan bumalik. Yung mga nakapagplano, nakapag-impok, nakapag-invest. At yung mga hindi nagawa yun yung talagang nagsa-struggle and therefore need to cling to government programs, basic services. Kaya't payo ng mga eksperto, magtabi ng 10% ng kita bilang savings. Pagdating naman ng pera sa pamilya sa Pilipinas, ay dapat ding magtabi ang mga ito ng 10% ng remittance. Mahalagang magkaroon din ng goal o ng nais na ipundar tulad ng sasakyan o bahay para lalong ma-inspire sa pag-iipon. Matutong mag-invest sa negosyo. Mahalaga ring tandaan na iwasang mangutang ng sobra sa kinikita. Kung di kayang hindi mangutang, iwasan ng 5-6 at bayaran ito agad para hindi malubog. Kung wala namang talent sa pagnenegosyo, mag-aral ng skill para maging employable pa rin pag bumalik sa Pilipinas. Siyempre yung savings mo ilalagay mo sa bangko, siguro savings account. Pero dapat hindi mo iiwan doon. Dapat i-invest mo ito sa iba't ibang instruments. No? May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. O siya, sige, puntahan na po natin ang ating mga kasama dyan sa pondahan. Si Tito Diego. Tito RJ, good morning. Morning. Si Pangyaw, si Kuya Minyong at saka si Mr. Bean. Ayun. Good morning. Take it away, guys. Thank you. Minamadali na rin ng Pasig River Rehabilitation Commission kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang paglilinis sa mga estero sa Maynila. Marami sa mga basura sa mga esterong ito ay napupunta sa Manila Bay. Tingnan natin ang ulat ni Nel Maribuhok. Isang pamilya ni Noria Gimba sa matagal nang naninirahan sa gilid ng Estero de San Miguel sa Maynila. Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan, ay tinitiis na lamang nila ito dahil sa wala naman silang ibang mapupuntahan. Dati, sinabihan na talaga kami na i-relocate. Yung iba, tapos na. Yung iba, hindi pa. Tulad ko, wala hanggang ngayon, nandyan pa. At saka, kung ako naman ang pipiliin, gusto ko dito muna kasi nag-aaral yung mga anak ko dyan sa Jeronimo. Tinatayang nasa 50 pamilya ang naninirahan sa gilid na ito ng estero. Dahil sa walang maayos na palikuran o anumang tapunan ng basura, hindi maiiwasan na may malaglag na basura sa gilid ng estero. Ang esterong ito ay konektado sa Pasig River na dumidiretso naman sa Manila Bay. Isang estero na ito sa Maynila na patuloy na nililinis ng Pasig River Rehabilitation Commission. At dahil na rin sa Manila Bay Rehabilitation, mas mapabibilis na rin ang rehabilitasyon sa ilang estero sa Maynila, katulong ang Department of Public Works and Highways. Lahat ng rehabilitasyon sa Ilog Pasig ay makaka-apekto rin kasi sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kaya naman very particular na rin ang DNR sa mga pag-improve na ating mga waterways. Kaugnay nito, inaasahang maging ang problema sa relokasyon sa informal settlers sa Maynila ay agad na mareresolba ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Maynila. Alam mo ikot. Waterways ng Nasquerso nga eh. Parang may ikot lang. Pag umuulan, di ba? Kasi ang dami nga nakatira. Mga, sabi nila, informal settlers. Pero may permit mula sa City Hall. Oo, may permit sa City Hall. May ilaw pa nga eh, may kuryente. So kung makita ko, i-relocate nila yung mga yun, election eh. Oo, hindi. Alam naman natin, hakot yung mga noon ha, di ba? Ganun ang ginagawa. Yung butante, yung volume ng butante. Oo, yun ang kinu-consider mo. Malaki ang emphasis doon. Yung bilang ng butante. Pwedeng manalo isang konsehal pag makuha nila yung boto ron.
Oo. Ba yung mga Kunyari, 11,000 registered voters, 18,000 bumoto. Panalo ka. Malaki yun, ha? Malaki. Sumobra sa registered voters. Ayun ako. Oh, Buto na yan. mga nasa buhay na kwarto. Dapat manunood talaga. Good morning! Good morning sa mga kapundahan! Morning! O ito maya, isi-share ako sa inyo na talaga namang nag-trending sa social media. Ito rin nag-viral ngayon sa social media ang isang footbridge sa Mindanao Avenue sa Quezon City na kitang-kita na may sala-salabat na kable. At nilinaw naman ng Metro Manila Development Authority na hindi pa ito bukas sa publiko. Yan ang alamin natin sa balita ni Joan Nano. Matapos ang kontrobersiya hinggil sa tinaguriang Stairway to Heaven footbridge ng Metro Manila Development Authority sa may Scout Borromeo sa Quezon City. Viral naman ngayon sa social media ang isang footbridge sa may Mindanao Avenue sa QC kung saan nakaharang ang mga kawad ng telepono at cable companies sa mismong sahig nito. In-upload ang video ng isang netizen noong February 14 kung saan umaabot na ngayon sa 1.2 million ang views at halos 17,000 shares. Ayun o. May wires. Ako, mukhang cable eh. Sana hindi live wire to. Paliwanag ni MMDA Traffic SAR Colonel Edison Bong Nebriha, nakaschedule na sanang buksan sa publiko ang naturang footbridge noong January 30. Subalit dahil hindi pa natatanggal ang mga nakaharang na kawad ng telepono at cable, ipinagpaliban muna nila ang pagbubukas dito. Ayon kay Nebriha, nandoon na ang mga kable simula pa nang itayo ang footbridge at iniwasan lamang ng contractor. Pero may usapan na aniya ang MMDA at ang mga utility company na siyang maglilipat ng mga kableng nakaharang doon. Having notice of cutting cables to the utilities, nakiusap lang sila. Nakiusap sila na kung pwede, bigyan sila ng 1 more week. So, binigyan namin hanggang ngayong Thursday, di ba? If not, kami na magpuputol. May mga inilagay na harang ang contractor sa naturang footbridge bilang indikasyon na sarado pa ito at hindi pa maaaring daanan ng mga tao. Hinala ng MMDA, sinadyang akyatin ng footbridge upang kunan ng video at gawa ng issue. Dahil dito nakiusap sila sa publiko na iwasang puwersa ang akyatin ng mga footbridge na hindi pa naman binubuksan sa publiko. Kung i-upload natin yan, para lang sabihin na napaka-irresponsable ng mga ahensya na gumagawa niyan, hindi po mali po yun. Dahil po ito, hindi po namin bubuksan na may mga kable dyan. Sisiguraduhin po namin na ligtas po yan sa mga pedestrians na gagamit niyan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng MMDA kung kailan formal na bubuksan ang tawiran. Subalit tiniyak ng mga ito na inaasikaso na nila ang pag-aalis ng mga kableng nakaharang dito. O ayan sarado pa daw, sabi ng MMDA. Binigyan sila ng ultimatum na kailangan by Thursday daw maayos na nila yan. Pero parang ilang araw na lang, 2 days, kaya ba nila yon? Kaya ba nilang matanggal dun sa footbridge na yan? Daanan kasi ng mga estudyante yan Madali naman putulin yun eh. Saan connected, di ba? Pero sabi nila ba, hindi daw porkit ganyan kailangan mo na dapat i-share dahil hindi naman daw open sa public, ganyan. Well, we're just concerned, di ba? Concerned citizen din lang naman. Totoo. Pamamaya eh. May harang ba? Nakalagay ba doon, Na hindi ang sinasabi Tita Angel ng MMDA na baka daw merong nagtabi nung harang talaga, kaya merong mga tao nag-akala na Pero bukas alam mo, na. totoo yan kasi minsan din tayo, di ba? Parang, may harang. Pero pwede naman natin galawin. Pakigalaw mo nga. Di ba? Saglit lang naman eh. Kahit nga sa parking lang ako. Oo. Minsan ganyan din talaga tayo. So, baka naman totoong merong harang na hindi Meron pa nga na reklamo, naalala ko to nag-trending din sa FB, yung dyan, yung sa Kamuning. Yung masyadong mataas. Oo, na gumawa pa ng event. Ito, Doc Janice, ang nakakatawa Maraming mga netizens ang gumawa pa sa FB. Na may day trip daw sila dyan sa may footbridge. Kasi para ka daw nag-hiking na. Stairway to Heaven nga ang tawag nila. Tapos hindi pa safe. When you look at it, it's not really safe. Kasi di ba, Alam mo, ako pa sobrang naman, steep na. I'm afraid of heights talaga. So, malamang kung nagko-commute ako hindi ako dadaan. Kahit anong gawin mo, hindi ako Pagod dyan ka na sa bababa. kakaakyat. Oo. At saka hindi, takot talaga ako kung makitid. Tapos diba? Totoo. Hindi na lang, doon na lang ako sa ibang bababa at tatawid. Ay nako, eto.
medyo, I would say, not very good news, no? Kasi nahawa po ang ilang health practitioners sa Eastern Visayas Regional Medical Center Hospital sa Tigdas noong kasagsagan ng sakit na ito sa kanilang rehiyon. Pakinggan po natin ang report ni Jeneline Gakit Valles. Dahil sa naitalang pagdoble ng kaso ng measles o tigdas sa Eastern Visayas pagpasok pa lamang ng taong 2019, ilang mga empleyado sa Eastern Visayas Regional Medical Center nahawa umano ng sakit. Ayon kay EVRMC Health Education and Promotion Officer Marivic Bunado, 3 nurse, 1 medtech at 1 admin personnel ang nagkaroon ng tigdas. Bunsod nito, nagkaroon na ng mandatory measles vaccination sa lahat ng kawani ng ospital. Through our employees clinic, nag-aro kami ng bakuna dito DOH. So nga tanan nga empleyado aghat namon nga magpabakuna bisan anong an imposition, ipapakaligod namon na employees clinic. Free ito na charge, wala ito niya. Sa ngayon ay nasa 103 na ang nakonfine sa naturang ospital bunsod ng tigdas at 8 sa mga ito ang binawian ng buhay. At bagamat halos kontrolado na ang tigdas sa rehiyon dahil sa pinaigting na awareness campaign ng DOH, patuloy ang kanilang panghikayat sa pagpapabakuna kontra dito. May da kami set up na immunization area dito haubo sa OPD, pagsulod nimo entrance. Nga tanan nga bata maanamon nga ni mga nurses dito nga naasay nagtitinangampayon ng mga bata nga nasulod kung nabakunahan bakunwaray pero dili na naging pipirit gin-explainan lang. Kita nyo talagang talamak talaga yung word no? Yung nakakatakot talaga siya. Kasi nga, actually yung problema sa kanya kasi, hindi naman yung measles per se, it's the complications that comes with the disease itself, which is like pneumonia, ganyan. Tapos yun nga yung kapag pregnant yung mga, yung babae na mahahawa, pati sa baby magkakaroon ng measles. I have read a case before na pregnant siya, tapos nagka-measles, nagkaroon ng parang cerebral palsy. Yeah, oo. Automatic ba yun? Nakapagbuntis ang isang babae? O mas prone ka lang na yung anak mo may siguro hindi lang siya Anong automatic? Automatic na, for example, ako buntis ako, nagka-measles ako. Automatic ba na yung iluluwal ko na bata merong... Depende siya automatic. Pero kasi isipin mo na yung blood higher possibility mo dumadaan din sa baby. Kasi kaya para ma-oxygenate yung baby, yung blood mo nagdadala ng oxygen. So kung ano kung ano yung dumadaloy na dugo sa'yo, dumadaloy din sa baby mo. So in essence, kung ano meron ka, ipapasa mo sa kanya. Pero hindi naman siya like 100% sure na may congenital deformity higher risk lang. Pero sobrang taas ng risk na pagdadasal mo talaga na sana wala. Ayun pa yung time na bawal ka mag-take ng any medication. Oo, Makakasama din kasi sa baby. Kasi papasa mo nga sa kanya. So ang pwede mo lang talaga is paracetamol. But then again, kasi ito namang like yung measles outbreak. It's really a viral infection. So wala talaga siyang medication, kundi yung symptomatic. I also fear for naawa ko sa mga doctors. Nurses pa. Na kasi nandoon sila para tumulong and wala ka magagawa, mahahawa ka talaga sa kanila. Kaya sobrang dami. kami, in essence, kailangan din namin talaga na maganda yung immune system. Kailangan, pero isang issue namin yun. Ako nga, tinitingnan ko yung sleep ko. Apparently, I only sleep about 5 hours a night. So, pag in-average ko siya. So, kulang yun. So, parang in essence, kailangan healthy kami. Pero kung exposed kami sa lahat ng ganyan, vulnerable din kami. So, kung wala kaming vaccines, mahihirapan din yung body namin talaga na kung minsan alam mo yun, nakalimutan, kailan nga ba ako booster, ganyan. So, kailangan na Buti nga ngayon, Doc Ja, recently nagkaroon yata ng yung campaign, yung DOH, tapos may commercial ako napanood. Saka yung Red Cross, na vaccinate sila ng madami-daming mga bata under 5 years old. Kailan kasi, di ba, hintayin pa ba natin umabot talaga sa takutan? Yun nga, meron ako nakita commercial na sinasabi niya namatay yung anak niya, tapos umiiyak siya. So parang ako, ngayon pa, ano pang gagawin mo? Tignan nga natin kung tong mga to may bakuna ng measles. Check mo nga, Doc Ja. Tignan natin. Ba, si Tita Beth? Let's rock! Nako, meron yan. Bato, rock! Everybody in the wholesale block
Ang gamit ay bato-bato rock. Ang gamit ay bato-bato rock. Alam mo, Diego, may sabihin ko sana kay Doc Janice, nung buntis ako kay Kate, nagka-viral exanthem ako, nagkatigdas ako. Pero last quarter na ng pregnancy. Oo. At saka, correct me if I'm wrong, yung German measles ang delikado doon sa Yes. mga buntis, di ba? Yun Hindi itong kumakalat ngayon na tigdas, di ba? Ako yun, viral exanthem. Pero usually daw, ang sabi ng doctor, pag First nagkaroon ka na trimester. ng measles, usually German ang kasunod. Oh my gosh. Yung rubiola. Ito yon, rubiola to. Rubiola. Rubella yung German measles. Rubella. Rubella yung German. Yun ang nakakabulag daw eh. Oo, pag nagkaroon ka no ng habang buntis ka, lalo na kapag first trimester, very delikado talaga para doon sa bata. Kahit sa eyes daw ng fetus kasi pwedeng umano yung mga butlig eh. Yes. Pag nakawa siya sa loob ng tummy. Oo. Ayan, ako, ingat po tayo at kung mayroong pagkakataon ay magpabakuna. Pero maiba lang ako kasi nanawagan ang PNP Caraga sa pamahalaan na palakasin ang pagbabantay sa mga karagatang sakop ng bansa. Ito po ay matapos yung pagkakasabat, naku, napakarami sa halos kalahating bilyong pisong halaga ng cocaine na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Dinagat at Siargao Island last week. Alamin natin ang details kay Raymond Octobre. Iginiit ni Chief Superintendent Gilberto Cruz ng Police Regional Office 13 na dapat bigyang pansin ngayon ng pamahalaan ang pagpapalakas ng seguridad sa karagatan. Anya, kahit katulong ng PNP, ang Philippine Navy at Coast Guard ay nakakalusot pa rin ang shipment ng illegal na droga sa karagatan. Aminado ang PNP na mahirap bantayan ang mahabang coastline ng bansa. Matagal nung nangyayari na ganyan modus operandi na nilalaglag sa dagat and then may kumukuha and distribution. Eye-opener po ito sa national natin. Yung sinasabi nila before na Churi, na Pilipinas is a transshipment point ng drugs. Ito na po yung ebidensya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon kung saan nagmula ang nasabat ng PNP at PIDEA Caraga na bloke-bloke ng cocaine na inanod sa baybayin ng Dinagat at Siargao Island nitong nakaraang linggo. Tumitimbang ito ng higit 80,000 gramo at nagkakahalaga ng mahigit 400 at 60 milyong piso. Samantala, magbibigay ng isang sakong bigas ang Pro13 bilang pabuya kapalit sa makapagbibigay ng impormasyon sa pinagmula ng na-recover na cocaine at sa alinmang transaksyon ng illegal na droga sa rehiyon. Kaugnay nito, iprinisinta ng PNP Caraga sa media kahapon ang nahuling mahigit 200 wanted person sa rehiyon sa loob lamang ng isang buwan at kalahating operasyon. Iprinisinta rin ng PNP ang loose firearms at mga sangkap ng pampasabog na na-recover mula sa iba't ibang operasyon. Sinira rin ng mga otoridad gamit ang pison at loader ang 54 na video karera at fruit game machines. Grabe yan, di ba? Pero RJ, dati pa tayo nakakakita ng mga balitang ganyan, di ba? Na binabagsak sa karagatan. Lumulutang. Oo, doon na lang pipick upin ng mga kung sino man. Sira daw yung mga GPS sa loob. Oo. Oo, kasi di ba yung hinala nilang isa? International drug cartel. Oo. Na ilulutang dyan, tapos on the way to Hong Kong, dadaanan. Grabe. Kasi yung mga nasabat ng PNP, nakuha ng Coast Guard, patay yung mga GPS. So GPS. siguro daw nasira GPS, di nakuha. Nawala. Nawala oo. bigla. So hindi na kinuha. Correct. Mapapagisa ng mga mangingisda, di ba? 37 yung nakuha ng mangingisda, di ba? 37 na, parang how much? 5 billion something? Ay, 5 million something. Isa? Isang bloke. Pero a total of $500 million. Oo, grabe. 500 million Napakarami. worth. Tapos meron pang Dinagat at saka isa sa Marine Bicol, Camarines. Yes. Di ba na nakuha rin? Sabi nga nila, tip of the iceberg lang daw yan. Correct. Oo, Nawala ang surely. shabu pero pumasok ang cocaine. Cocaine. Di ba mas mahal? High grade yun. Di ba ang tawag sa shabu, Diego? Poor man's cocaine. So Oo. this is really big time. Itong cocaine talagang ang market niyan Yes. mas mga malalaki, di ba? Mga konyo people. Oo. Kanya daw. mga mayayaman talaga. Okay na. Pero nakakataka lang din dahil sobra yung kampanya ng pamahalaan pero kabi-kabila pa rin yung mga balita na nasa sabat, nahuhuli, ito big time, cocaine, napakarami, di ba? Di nila kasi pinutol yung chain eh. Yan. Cocaine kasi ang Cuba yan galing Cuba or sa US yan Oo. yung shabu usually China yan. Siyempre babalik pa rin doon kasi mga nasa kalye lang yung Pero yung mga dealer ng cocaine, hindi yung mga hindi street peddler yan surely. Mga daw to
yung mga syndicate na talaga diretso ka bibili. Kasi yung mga nasa kalye ba, bibili ng mahal, ganito ka mamahal, di ba? Syempre hindi. Big time, ano yan, nakakatakot yan. Oo, naku, nakakatakot. Jel! Zero yan. If you wanna get down on the ground. Okay. Tama. Tambay na tambay. Ganda-gandang Kasi sabi natin ba, Jel, sabi ko, tawag mo ako. Okay, kailangan mo. Lakas ng boses narinig mo dito. Kailangan mo, kalamosin. Naamoy ko yung ulam nyo dyan. Ganun. Oy, teka muna, meron din akong balita sa inyo dyan naman sa may bandang Zamboanga. Kasi if you can remember, yung Zamboanga siege, Yes. di ba, nasira yung a lot of structure doon. Nasira yung a lot of structure were destroyed there. Muli pong bubuksan yung sa public, itong Zamboanga City Grandstand sa susunod po na linggo, matapos nga itong nabanggit ko sa inyo, yung masira yung structure doon noong 2013 siege. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Dante Amento. Matapos ang mahigit 5 taon, muli nang bubuksan sa publiko ang Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o Zamboanga Grandstand sa February 26. Kasabay ito ng ika-82 Dia de Zamboanga o Foundation Day ng Zamboanga City. Sa darating na Miyerkules, February 20, magkakaroon ng turnover mula sa Department of Public Works and Highways at local government unit. But on the 26th, this will be open to the public. That's why I met with Mr. Olasiman earlier this morning together with the other officers. We're going to make representations na legislative how to help us out. Sinimulan ang rehabilitation at improvement ng pasilidad noong 2016 at natapos nitong nakaraang buwan. Ang grandstand ay nasira lalo na ang oval nito matapos pansamantalang gawing evacuation center ng mahigit 100,000 tao na naapektuhan ng Zamboanga Siege noong 2013. Kasama sa mga naidagdag na pasilidad ay ang access roads, karagdagang gate and fences, playing courts, perimeter lights at iba pa. Nagkakahalaga ng 199.220 million pesos ang ginawang rehabilitation at improvement ng pasilidad. Libre ito sa unang araw ng pagbubukas, subalit sa mga susunod na gagamitin ito ng anumang grupo o individual ay mayroon ng bayad. For free for athletes who will represent the city, local, regional, and national competition. Si, libre sila. Kaya ko na ito mga senior. Mga senior citizen, 20% off. Magiging mahigpit rin ang pamunuan sa dress code at hindi papasukin sa loob kung hindi naka-rubber shoes. May mga naka-assign na ring security personnel na magbabantay dito araw-araw. Bukas ang grandstand mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ayan. Di mabuti naman at natapos na rin yung rehabilitation ng grandstand. Kasi from 2013, according dun sa report, nasimulan yan 2016 pa. And then earlier this year, may mga kaprang appeal na from local government na sana matapos na ng DPWH yung construction yan. So ngayon, at least open na siya sa public. At least makikita natin, mapapakita natin doon sa, 'di ba, yung sa nangyari na mayroong pagbabago, 'di ba? We are back to our normal lives, 'di ba? Yan yung maganda na mapakita natin after all of the bad things that have happened there sa Zamboanga. At least maayos na ngayon yun, di ba? Yung area yun. At least, tapos isa pa dun sa mga inaayos din nila, dun sa may bandang Mindanao area naman, nabasa ko recently, yung sa may Marawi naman din. Kasi they're planning to build a gymnasium there. Tapos meron din silang parang cultural center doon. Parang, if I'm not mistaken, Japanese yung magpopondo doon. So parang, just to make sure na magiging okay ulit, back to normal yung mga citizens doon after what happened to them, di ba? Yung mga tragedy ganyan. Yung sa Marawi pala, merong group, may team of people from the Philippine Sports Commission doing grassroots lecture at that time. Alam mo, nakakaano yung kwento nila. Talaga? Na talagang from the area, bigla sila nakarinig ng putukan. Oh, Siyempre, no. takot mo, naisip ko na, buti na lang hindi ako Nakaka-trauma yun, Nakaka-trauma. Trauma silang lahat. Buti nga okay silang lahat. Yeah, Nakaalis no one sila died. Oo. Alam mo yun yung parang tumakas talaga sila. Mas may van, minute nila sa ganito. So it was a time talagang scary for all of them. And I really hope na
wala nang mga ganyan-ganyan mangyari pa sa mga susunod na mga taon. O sige, putahan naman natin yung mga kasama natin si Tito Diego at saka si Tita Beth dyan sa Daniels pala. Ay! Ano kala mo, ha? Ay! Morning. Oy, Angel! Ay! Grabe kung narinig mo pa yung sigaw nila dyan. Ewan ko na lang ha. Pag narinig mo pa talaga. Malayo-layo na to. Parang ano na ako, nakalunok na ako ng megaphone. Megaphone, no? Parang si Miss D, no? Good morning, Miss D. Good morning! Good morning. May balita si Tito Diego. Isa sa bawat 6 na bata sa Estados Unidos ang sinasabing may mental health disorder ayon sa isang pag-aaral kung saan kalahati lamang dito ang nakatatanggap ng lunas mula sa mga mental health professional. Nakakabahala to. Live mula sa Maryland, USA, si James Buntuyan. James, go ahead. Yes, good morning Kuya. Good morning Diego. Tinatayang aabot sa 7.7 million na mga bata edad 6 hanggang 17 ang may mental health disorder sa Estados Unidos. Base ito sa datos ng 2016 National Survey of Children's Health. Katumbas ito ng 16.5% ng mga kabataan na nag-aaral. Subalit halos kalahati lang sa mga ito ang nakatatanggap ng treatment mula sa isang health professional ayon sa co-author ng pag-aaral na si Daniel Whitney of the University of Michigan sa Ann Arbor. Kabilang sa mga ito ay ang depression, anxiety, attention deficit at hyperactivity disorder. Kabilang ang Alabama, Mississippi, Oklahoma at Utah, ang ilang mga estado na may mataas na bilang ng mga bata na hindi nakatatanggap ng treatment. Malaki ang epekto nito para sa kalusugan ng bata at mga adolescents. Sinasabi din sa pag-aaral na 40% ay maaaring magkaroon ng mental health problem sa mahihirap na mga bata na may single mother kumpara sa may kakayahan na may magulang na kasama sa bahay. Mayroon ding halaga ang karakter ng bawat individual na pasyente at pamilya sa pagkakaroon ng mental health problem. At Diego, ayon naman kay Catherine Lamparic, isang pediatric psychologist ng Cleveland Clinic Children's Hospital, ito ay sa Ohio, na ang mental health diagnosis ay isang bahagi lamang ng buong pagkatao at overall general health at well-being. Yang ating report, balik sa inyo, Diego. Pero itong James, itong mga datos na binanggit mo, ito yung sinasabi nila ata na diagnose pa lang to. And that there could be more na hindi nagpapacheck, ano? May campaign din ba ang US dyan with regards to having people or educating people to get tested para malaman kung meron kang disorder? Yan nga ang isa sa mga problema dyan dito, Diego, dahil according to the data, ito nga ay 16.5% ng mga kabataan na nag-aaral. Pero sa mga ordinaryo, yung mga patient services, kapag pumupunta ka sa mga clinic, hindi actually kasama itong mental health testing. Gusto nga nilang mangyari sana na bawat ospital o clinic ay kasama ito sa mga standard test na dapat nilang ganapin. Pero as of this time, Diego, wala pa itong major campaign. So tinatanong mo, at wala pa talaga silang, kumbaga, siguro wala pa silang need na nakikita na para either na patinginan ng bata ng kanilang mental health dahil marami rin sa mga magulang na hindi rin gusto o hindi naniniwala sa mga test results ng mga ito, Diego. Pero James, di ba, yung mga iba, like for example, yung attention deficit and others, given na yan kasi that's already wiring ng brain. Pero ang alam ko nabibigyan ng highlight na yun, James, because due to the high number of suicides, yung mga depression, di ba? Diyan ba madaming cases Yes. na mataas daw ang rate na pag talagang depressed ka o lulong ka sa kalungkutan, diretso na sa suicide? May mga datos ba dyan? Problema ay hindi nila kaagad na associate ang mga sakit na ito katulad ng sinabi mo yung ADHD sa suicide. Maaaring sa depression at sa anxiety at marami pa actually mga iba't ibang mga factors dito, Diego, pero hindi pa nila na makikita ang isang specific or a direct connection ng mga suicide incidents ng patungkol dito sa mental health problems. Okay. James, kamusta na yung weather dyan? Mukhang hindi na masyadong malamig, Yes, as of this time, nasa 7 degrees Celsius lang tayo.
in the middle of February, patungo na ng March. Middle of March, I expect natin na medyo iinit na dito dahil papapasok na ang springtime, ang paborito ng mga karamihang mga Pilipino dito sa Amerika. James, pag spring, ano ba average temperature nyo? Nag-average tayo dyan between 15 degrees hanggang 30 degrees Celsius, depende sa takbo ng araw. Pero may mga paulan-ulan din na mga araw dyan sa pagpasok ng spring. Ito yung spring weather na napaka kumbaga very friendly sa mga Pinoy na tulad natin. Alright. Sige, thank you very much, James Buntuyan. Live po yan mula sa Maryland, USA. Ayan, tungo naman tayo ngayon sa Canada after kay James sa USA dahil Diego, ibig na palawakin ng Calgary government yung isang programa na nagmo-monitor ng mga residential recycling bins sa syudad ng Calgary sa Canada. Alamin natin ang ulat ng balita na yan kung ano ba ang mga city snoopers din mula kay Florabel Macanas from Calgary, Alberta, Canada. Florabel, magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. Noong 2009, nagsimula itong programa kung saan tahimik na nagkakaroon ng spot check ang mga waste and recycling staffers kung tamang material ba ang mga nasa blue bin bago ito mapunta sa mga recycling stream. Kapag hindi nasunod ang mga patakaran ng tamang lagayan ng basura, itatagilid ang mga bins para hindi ito kunin ng mga collection trucks. Isang notice din ang iiwan upang ipaalam sa mga residente na nasa maling bins nakalagay ang kanilang mga basura. Nagpo-provide ang syudad ng Calgary sa halos 335,000 households ng black beans para sa mga garbage, blue beans para sa mga recycling, at green beans para sa mga organic waste na nagpasimula ang syudad ng isang bidding process para sa third-party outfit upang mag-take over sa mga spot checking program at magsagawa ng residential recycling upang mapalawak ang educational campaign. Kasama din dito ang compost audit sa halos 200,000 na tahanan kada taon, coordination sa mga city staff patungkol sa mga audits, timing at routes. Hindi naman pinag-usapan ni Sharon Howland, leader ng Program Management for Waste and Recycling and Budget para sa mga programs. Beth, ang bidding process sa syudad ay matatapos sa February 25th at ibig ni Howland pasimulan na expanded program sa early summer. At yan ang update dito sa Calgary, Alberta. Meron ka bang data, Florabel, kung gaano karami mga basura ang nakukolekta dyan sa Calgary alone? At kung ilang porsyento din yung nare-recycle ng tama o kaya naman ay nadadump lang kung saan-saan? Yeah, sabi ng council, meron silang nakitang 10% sa mga residential na hindi sumusunod sa pinapatupad nilang blue bins. Ang dami ng basura dito ay kinokolekta ang blue bins every week siya. Tapos ang green na naglalaman ng mga organic compost at regular garbages nasa black bins ay every 2 weeks ang pag-collect sa 335 households, 35,000. Kapag nag-violate, anong penalty nila? Sa first offense nila, meron lang silang notice na matatanggap, and then afterwards, kapag repeat offender sila, maaaring hindi na kuhanin yung kanilang garbage. Ala, babaho na sila sa bahay nila. Sige, what's the temperature? Medyo pa rin dyan, Florabella? Yeah. Sunny ngayon, pero freezing cold. -18 ang ating temperature ngayon with the wind chill of -22. Nako po. Sige. Thank you so much. Mainit dyan sa inyo. Walang kalamig-lamig. Yeah, meron tayo mga kababayan na nais bumati dyan ngayon. Sige. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Southern Native. May daming Southern Native po. Morning, Kuya! Happy birthday! Happy birthday, Brad Marlon! Hi po sa mga taga-Tondo, Manila. Hi po! Nanay ko po nanonood ngayon. Ginusin ko pa po siya. Hi po po! Ayan po, nakikisaya sila dito sa lamig ngayon. Oo nga, hindi ko lang kinikilig sila sa mga greetings o talagang sobrang lamig lang, Florabel. Thank you so much sa inyong lahat dyan sa Calgary, Alberta, Canada.
Okay, isang year-long battle ang inilunsad ng National Environment Agency o NEA sa Singapore upang labanan ang food wastage sa bansa. Live si Joel Camposano mula sa Singapore. Joel, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Isa ang food wastage sa 5 pinakamalalaking contributor ng basura dito sa Singapore. Ito ay ayon sa ulat na inilabas ng National Environment Agency o NEA. Nasa 40% ang itinaas ng food waste sa bansa sa loob ng 10 taon. Mula sa 568,000 tons noong 2008, umabot ito sa halos 809,800 tons noong 2017. Dahil dito, naglungsad ang NEA ng year-long drive na naglalayong bawasan ng food wastage sa bansa. Sa naturang programa, hihikayatin nila ang publiko na mag-order lamang ng sapat at kaya nilang ubusin, gaya ng pag-order ng mas kaunting rice or noodles kung sa tingin nila ay kakaunti lang ang makakain nila. Target ng NEA na makipag-ugnayan sa mga hawker centers at ilang supermarkets. Magkakaroon din ng information dissemination sa mga eskwelahan at institusyon. Noong nakaraang taon, mahigit sa 150 na eskwelahan ang naglunsad din ng food waste reduction activities. Gayun din, maglalabas sila ng publicity sa mga digital platforms. Ayon kay Senior Minister of State for the Environment and Water Resources, Amy Cor, ang outreach efforts na ito ay makakatulong din sa kalusugan dahil maiiwasan ng overeating. Ito ay sa dahilang kadalasan sa kagustuhan nating huwag mag-aksaya ng pagkain ay pinipilit natin itong ubusin upang hindi masayang. Samantala, ayon sa ulat ng NEA, bukod sa pagkain, ang iba pang malaking sanhi ng basura ay ang construction debris na merong 1,609,300 tons, ferrous metal na merong 1,378,800 tons, paper or cardboard na merong 1,144,800 at plastic na 815,200. At yan muna ang latest mula rito sa Singapore. Back to you, Diego. Joel, so far ba yung campaign dyan sa Singapore is more of parang tawag dito, parang marketing information drive? Kasi dito sa Philippines may mga ibang restaurant na no leftover policy na, 'di ba, pag may leftover may penalty. Oo. Pag may leftover, may penalty. Kunyari, 300 pag may natirang food. Half nung ibabayad mo. So, ganyan ba, Joel? May mga penalty rin ba dyan sa mga taong hindi nag-uubos ng pagkain? Sa ngayon, wala pang nilalabas kung may, kasi makikipag-ugnayan pa sila sa mga hawker centers at supermarkets. Pero since alam naman natin na tech hub ang Singapore, magkakaroon sila ng, mag-disseminate sila ng information through digital platforms. Pero ngayon, I just like to share, ang ginawa ng 150 schools, naglalagay sila ng isang common fridge. Tapos dun sa common fridge, kung meron kang pagkain na pwede pa naman, good for consumption, pwede mo siyang ilagay doon. Tapos, anyone who is, pwedeng kuhanin nila yon. Basta yung imbis na itapon mo, at malinis pa naman, hindi mo pa nagagamit halos, sa padami ka lang ng order, lalagay mo sa common fridge. Very good naman. Sige, Joel, may mga kasama ka ba? Siyempre, full force ng Singapore. Yes, nandito at excited kaming bumati muli. At 1, 2, 3. Good morning, Kuya! Ganun talaga. Good morning sa inyong lahat dyan. Sige, thank you, Joel Camposano. Good morning. Mula sa Singapore. Full force Yung as always. ni Bakit, Joel. bakit? Morning. Joking. Ang cute. Dito naman, Diego, balik tayo sa US ulit tayo, ha? Nagbabala po ang mga doktor sa Hawaii sa publiko sa panganib ng isang uri ng leptospirosis. Matapos matuklasang mayroong 2 residente sa Hawaii ang na-infect ng nakamamatay na uri ng leptospirosis. Alamin natin ang details sa report ni Janiel Panoy from Hawaii, USA. Janiel, magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning, Beth. Pinag-iingat ng mga doktor dito sa Hawaii ang publiko sa paglusong sa mga baha. Ito ay matapos magpositibo sa isang uri ng leptospirosis bacteria ang 2 residente dito. Isa ang Hawaii sa may pinakamataas na bilang ng cases ng leptospirosis sa buong Estados Unidos. Nakukuha ang leptospirosis sa pamamagitan ng paglangoy sa mga freshwater ponds o streams, paglalakad sa mga basang lupa o paghawak sa mga halamang contaminated ng animal urine tulad ng ihi ng daga. Pumapasok ang bakterya sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kahit maliit na sugat sa balat at sa mga soft tissues ng katawan gaya ng bibig, ilong at mata.
Ayon sa dalawang pasyente, ang buong akala nila ay karaniwang trangkaso lang, lagnat, pananakit ng katawan at pagsusuka ang kanilang naranasan. Ngunit nang magpasuri na sila sa doktor, napag-alaman na isa itong Wales disease. Isa itong agresibong uri ng leptospirosis na kung hindi agad malulunasan ay magiging sanhi ng liver at kidney failure. Pinayuhan naman ni Dr. Scott Miskovich ang mga medical practitioners na alamin sa kanilang mga pasyenteng may ganitong mga sintomas kung sila ay na-expose sa freshwater swimming, hiking o paglalakad sa mapuputik na lugar. Ilan sa mga preventive measures mula sa DOH upang makaiwas sa ganitong sakit ay huwag mag-swimming sa mga freshwater ponds o streams, lalo na kung may sugat ang balat. Magsuot ng mga protective gear gaya ng rubber boots, gloves, long-sleeve shirts at pants kung ang work environment ay madalas sa matubig at maputik na lugar. At yan muna ang latest, Beth. Balik sa inyo. Janiel, yung mga kaso ng leptospirosis before, meron bang certain month na talagang nagkakaroon ng marami o mas marami kumpara sa normal na bilang ng mga naaapektuhan o nagkakasakit itong leptospirosis? Diyan sa inyo. Tumataas ang bilang, Beth, kapag nagiging rainy season, which is yun ngayon, from October to February. Alright. Sige, anong weather dyan sa Hawaii? Mainit na kami ulit, Beth. Nasa 26 degrees Celsius ngayon. Alright, sige. Thank you so much, Janiel Panoy from Hawaii, USA. 26 degrees? Mainit daw? Mainit. 26, oh. Hiyang-hiya ka ba? Ganun ang aircon namin, 26. O, sige. 26? Doon ko lilalagay. Okay, kami 23. Ano naman kaya yung pinag-uusapan o pag-uusapan sa living room? Dog Ja! Hello! Kanina Hey, Doc sabi Johnny. ni Kikay Saglit, dun saglit. sa... Gusto ko marinig. Sige, Kikay. Rotator cuff Ano yun? injuries. Ano ba to? Accessory ba to? Ano ba yan, Doc Janice? Ngayon ko lang to narinig. Gusto mo yung accessory? Kasi cufflink. Cufflink. Sabi Sa may bandang balikat. Sige, saglit. Gusto ko marinig to. Na yung rotator cuff muscles mo, they're basically the muscles that make, kaya nga rotator. It makes your shoulder move. Ooh, Oo, like a so lahat 360. ng, like yung external rotation, yung ganyan na movements niya, is all because of those four muscles around your shoulder. Oo, the sits muscles. So yun din ba yung kung ano yung nasa joint, nandoon din yung rotator ka? Not It's necessarily. outside of the joint. Kumbaga, kasi yung joint mo yung ball and socket. Yes. Ngayon, yung naka-attach siya doon sa humerus mo, yung rotator cuff muscles mo naka-attach sa humerus to make the shoulder, to make the humerus move on the socket makes sense. itself. So yung rotator cuff muscles mo, your sit, sabi nga ni Rina, no? So your supraspinatus, your infraspinatus, your teres minor, and your subscapularis muscle. Hindi natin pag-usapan yung please. anatomy. Pero yun na yung English terms kasi nga eh. Yun na yung pangalan ng muscles talaga. So, yun yung nagpapagalaw ng muscles mo. Ngayon, the thing is, madaling ma-injure yung rotator cuff muscle, especially if you have like, if you're engaged in movements that are repetitive, like baseball pitchers, basketball players, volleyball players, swimmers, yung mga Basically, athletes, laborers ano? na pintor, yung mga ganyan. So, yung Repetitive. paulit-ulit na movement na ganyan, would cause irritation of the rotator cuff muscles. And syempre, ang irritation would lead to pain. Yes. Pwede rin magkaroon ng punit. Depending on like say kung maaksidente ka or parang nalala yung nangyari kay Kuya. Although yung kay Kuya kasi ang napunit sa kanya yung biceps niya. Pero yun, katulad nun yung binato niyang ganyan yung basketball tapos naka-feel siya ng pinch. So in essence, yun yung mga pwedeng mag-cause ng pain. Ngayon, paano natin mapapalakas yung muscles natin sa yung rotator cuff muscles natin para ma-prevent yung pagkakaroon ng pain or para kung may pain ka na, mabawasan siya. So, I'm going to teach you some of the exercises that would help. So, yung first exercise, yung tinatawag na arm reach. So, paano ba ginagawa yung arm reach? You're going
Hindi yan yung arm reach. Pakipalitan natin yung picture kasi hindi yan yung picture ng arm reach. Hindi pa rin yan. So yung arm reach, yung face ko na lang i-focus natin. Yan. Yung arm reach, you're lying down on the bed and then kung nakahiga kang ganyan, naka-point yung arm mo towards the ceiling, iaangat mo lang yung back mo. Flat ka ha. So imagine nakahiga ka, tapos kumbaga kung ito, so yung bed nasa likod ko, nakahiga kang ganyan, inaangat mo lang siya ganyan, na umaangat lang yung scapular blade mo off the bed. So parang nakapoint yung hands mo towards the ceiling, iaangat mo lang yung arm mo na umaangat yung blade off the bed. So yun lang yung arm reach. Tapos bilang ka ng 1 to 10, tapos yung kabila naman, tapos ulitin mo, 2 sets of 10, pwede na. Tapos yung lying down external rotation naman, you are lying on your side. Let's say yung gusto mo i-exercise right shoulder. Hihiga ka sa kaliwa mo. Tapos humawak ka ng, pwedeng may dumbbells. Kung may dumbbells ka, yung maliit lang normally 2 to 5 pounds kasi baka masyadong heavy yung iba. Baka lalo ma-irritate. So kung gusto natin ng ganitong exercise, mga 2 to 5 pounds lang. So higa ka on your side and then yung dumbbell, hawak. Yan. So ang ini-exercise nitong mamang to, yung kanyang kanang balikat. Yung naka-extend na arm is his left, no? So ang i-exercise niya yung kanang balikat. So, ang gagawin niya ngayon, yung dumbbell, so hawak niya sa may tiyan niya, iaangat niya lang towards the ceiling. So, paki-focus na po ako ulit kasi hindi pala siya video. Okay. Hello! So, dapat ginaganon. So, ganyan. So, kung ito, nandito yung dumbbell, ito yung external rotation, lying down external rotation pa ganyan. So, hawak mo yung dumbbell, aangat mo ganyan. Kailangan mabagal kasi pag ganito yung exercise mo, useless yan. So, kailangan medyo mabagal na movement. Okay? So, yan yung lying down external rotation. Yung crossover arm stretch, alam ng lahat yan. Okay? So, ganyan lang siya. Lagi natin itong ginagawa kapag nag-warm up. Pero alam mo, hindi effective kung ganyan. Tas Mabilis ganyan. lang. Hindi yan effective. Yung Ang mga ilan effective, ng rep, bilang ka mga 1 to 10. Tapos other side, 1 to 10 ulit. Okay? So yan, yung crossover arm stretch. Tapos next, ano ba yung next? Next is the lawn mower. Ito, yung lawn mower, nakatayo ka, you're going to separate your, mayroon tayong picture. The lawn mower. Yan. You can either use, this is a resistance band. So, you can either step on a resistance band and then magsa-start ka, yung kanang kamay mo ang ini-exercise mo, dapat mag-uumpisa ka na sa may tuhod mo yung kanang kamay mo. Tapos hihilain mo siya pataas. Parang alam mo yung nagsisindi ka ng lawnmower? Yes. Yung hinihila mo siya. So from Hence the the knee, term. from the knee, you are going to pull it out. And then may twisting din ng spine na nagaganap. Nagaganap talaga. Pwedeng resistance band or pwede rin na yung dumbbell ulit. Ayan siya. Okay? And then, doorway stretch naman, napaka-simple lang. Pumunta ka sa may gitna ng pintuan, yung doorway itself. Yung ganon. Hawak ka lang. Oo, ganyan. yeah. Yan, I ganun do lang that siya. sometimes. Yung stretch. And then, yung 2-arm wall stretch naman, ito, ang dami niya. Yan, pero ganyan lang siya. Yan yung doorway stretch. And then, yung 2-arm wall stretch naman, sumandal ka lang sa dingding. Yan yung doorway stretch. Tapos yung 2-arm wall stretch, sumandal ka sa dingding, tapos iganto mo yung arm mo. Falling. Push forward. Hindi, pataas. So you're going to make your hands reach upward. Ganyan. Yan. Either padidikitin mo siya or idediretso mo siya. Pwede mong gawin pareho. Then you feel the, stretch So sa your back. muscles around, Janice, per movement, mga ilang reps? mga 2 sets of 10. Pwede na. These are really more And of then you do stretching that- and strengthening with yung dumbbells and resistance You band. do that even if you're not going to do your activity. So every morning you do that. Oo, kasi para, kumbaga yun nga, you're Stretching. conditioning the rotator cuff muscles to strengthen and stretch it out. Kasi kapag contracted siya, very tight siya, mas madali siyang prone sa injury. Now, kapag weak din siya, another prone to injury din yun. And that's why it's better to condition it nang hindi ka pa nagpa-pain or kung may pain ka na, gawin mo tong exercises para makaiwas ka na mag-progress yung pain mo or gumrabe pa yung pain mo. So aside from
Kasi yung iba may pain, magpa-pain reliever. Pero other than that, wala naman na. silang ibang gagawin. Mas effective kasing mag-exercise exercise. rather than magte-take tayo ng pain relievers. Pag may pain na, Doc Janice, is it good na i-challenge mo yung sarili mo na, I or yung don't hanggang agree- kaya mo I lang? don't agree in no pain, no gain. Okay. Sa akin, it should not be more than a discomfort. If it's already pain, then you have to modify the activity. Okay. You don't do those that cause you pain. Pero yung a little tight, kasi syempre like yung doorway stretch, pag gumanyan ka, makaka-feel ka ng strain. Yeah. Strain is okay, discomfort is fine, pero kung pain na, Pain huwag na, mo wag namang na. pilitin. Pero diba? yung pag persistent na yung pain, Magpakilala kailangan na punta tayo sa doktor. Yeah. Baka may something, may tear na. Oo, baka may punit na. Tsaka pag hindi nyo na magalaw yung shoulder nyo, obvious No, ba? ako sa breast, magpatingin ka na. So yan ang ating rotator cuff exercises. Very simple to do. Wala pa siguro 10 minutes to pag ginawa mo lahat eh. Tapos yun, common question din sa akin, when are you going to do it? In the morning, in the evening? Sa akin, kung ano yung time, Any time na of the hindi day. ka nagmamadali. Ayun. Kasi kung mamadaliin mo, useless siya. So gawin mo siya dun sa time na may oras Kaya ka. ilalaanan mo din talaga Oo. siya ng oras. 10-15 minutes lang naman. Just like any other exercise. Yes. Thank you, Doc Janice. You're welcome. Ngayon alam ko na ang rotator cuff injury. Hindi siya accessory. Hindi pala siya accessory. Cuff link. Uy, may kikwento pala ako sa inyo. Alam nyo naman, di ba, na I really was not feeling well nung weekend pa. Kaya hindi kami nakapag-date ni Dudong. Pero kahapon, na hindi ako pumasok, sinamantala ko na yung pagkakataon na magpatingin sa doktor. Ay, buti Pumunta naman. kasi ako, Doc Janice, sa Kahit clinic. itanong mo. Oo, tapos ito pa, habang nasa pila ako, napansin ko meron akong kasama na lola na may kasamang baby. Eh, alam mo naman ako, being sociable, nakipagkunsyaba ako. Sinabi kunsyaba? ko, parang, ano ba ipapatingin nyo? Oo. Hindi kunsyaba yun. Nakapagkwentuhan ako kasi syempre, di ba? Alam mo naman, I wanna pass the time. Eh, ang sinasabi niya na magpapatingin siya, isasama niya na rin yung kanyang kasama na baby. Akala ko apo niya, hindi daw pala. Kapitbahay nila yung pamilya nun, yung Okay. baby. Tapos Bakit ito siya yung pa. kasama? Eh, alam mo naman, Basta yun nagmamalasakit. Tapos ito pa, ang sinasabi niya, yung mga magulang daw kasi nitong bata, Ate Beth, na hindi daw talaga maganda yung pagpapalaki dun sa bata. Tapos nung mga kabataan days ba nitong mga magulang nalululong sa droga, palainom, parang hindi daw maganda na, hindi maganda talaga na ganun yung mga gawain. Kaya nasabi nung lola na baka kaya siguro nagkakasakit itong bata na ito dahil sa mga kasalanan ng mga magulang niya. Pero alam nyo, napaisip ako, kasi ngayon ko lang narinig yun, di ba? Ano kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa sinasabi ng lola? Na totoo ba na ang kapag na may kasalanan yung mga magulang, tapos Yung anak ang nagkasakit magbabayad. yung totoo na yung anak ba yung magbabayad? Personally, parang hindi naman. Alam mo, Diba? pag nagkakit ang bata, kasalanan ng magulang kasi pinabayaan. Pero magkaiba yun. Magkaiba yun. Pero pag ganyan, biblically, di ba? Yes, Dapat tinatanong natin si yes. Brother Eli Soriano. Ito po sa ating Biblically Speaking. Maaari merong pagkakataon nagkakasakit ang bata dahil sa kasalanan ng magulang para paalalahanan ang magulang, paalalahanan ng Diyos. Pero hindi laging dahilan yon kasi meron nga pinanganak na bulag hindi naman kasalanan ng magulang nila. 9:1 ng Juan. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ayun. Hindi pinanganak na bulag yan dahil may kasalanan yung magulang niya o kaya nagkasala siya. Kaya pinanganak yan bulag para mahayag ang gawa ng Diyos sa kanya. Na ang Diyos may kapangyarihan kahit na ipanganak ang bulag na ikaw ay magkaroon ng paningin. Yun. Ibig sabihin ni Kristo. Kaya merong mga bata na may diferensya, hindi dahil nagkasala yung magulang.
Meron namang mga bata, kaya may diferensya talaga, nagkakasala yung magulang. O kaya nagkakasakit dahil merong kasalanan yung magulang para paalalahanan ng Diyos. Lahat ng yan nangyayari, kapatid, para makaisip tayo na tayo'y sumunod sa Diyos. Dapat sumunod tayo sa Diyos kasi ang Diyos lang ang makakalutas ng lahat ng ating mga pangangailangan, mga problema, mga kung ano-anong mga balisa at mga alalahanin. Diyos lang ang makakatulong sa atin. Ayan, Kike, at least alam mo na, hindi naman talaga ganun, di ba? Sabi-sabi lang na matatanda yun. Wala, pag ganun, di lahat na. diba? Di mo naman may iwasan minsan na nakakakuha talaga ng sakit yung mga bata. But it doesn't follow. Hygiene. Gagawin ng Hygiene. So yung pagkakasakit ko ngayon, hindi kasalanan to ng nanay, tatay ko. Alam mo, matanda ka na. Parang Ay, alam mo, ganito yan. Alam mo na kung anong tama't mali. Ikaw ang may kasalanan nun, hindi sila. Mall ka ng mall. Tawag nga nila sa akin, baby. Sagol pa din ako, no? Baby, kasi yun ang nickname mo. Pero thank you muna kay Brother Eli. Yes. Thank you, Brother Maraming Eli. salamat kay Brother Eli. Naliwanagan na ako ngayon. Nagulumihanan ka ba? Nagulumihanan. Doc Janice, check mo nga yung rotator cuff, ano ko. Links? Oo. Your coffee. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya! Reminder lang po, today is February 19, Tuesday. It's 7:04 in the morning. Tututut, tututut. Bawal po sa ating mga kalsada ngayon ang mga sasakyan na may plaka nagtatapos sa 3 and 4. Good job! Sure ka. Sure na sure. Thank you. Next. Yes, dahil February 19 ngayon, alam niyo ba na noong 1888, ito sobrang popular, no? Ipinanganak si Aurora Aragon Quezon. Yeah, it's Aurora. Pero sabi ng lola ko, Aurora. Correct. Aragon Quezon. Oo. Siya. Sino siya? Alamin natin sa ating Today in History. February 19, 1888, ipinanganak sa Baler si Aurora Aragon Quezon, ang asawa ni Pangulong Manuel L. Quezon. Siya ay itinuturing ng kasaysayan bilang ikalawang unang ginang ng bansa. Naging aktibo si Aurora sa mga samahan ng kababaihan gaya ng National Federation of Women's Club, kung saan siya ay naging honorary chairman. Nagkaroon din siya ng partisipasyon sa Girl Scouts of the Philippines at Asociación de Damas Filipinas. Matapos yumao ang kanyang asawa dahil sa tuberculosis, ginugol niya ang kanyang panahon kasama ang kanyang mga anak bilang volunteer nurses sa Red Cross at kalaunay naging kauna-unahang chairperson ng Philippine National Red Cross at honorary vice president ng Philippine Tuberculosis Society. Noong taong 1979, ipinangalan ang probinsya ng Aurora sa kanyang pangalan bilang pag-alaala sa kanyang mga ginawang paglilingkod bayan. Sad kasi she was assassinated kasama yung anak niya, si Baby. Baby ang pangalan. na 5 years after namatay si Manuel L. Quezon, na-assassinate. Papunta sila doon sa isang hospital na parang ang tawag dito, parang pa-thank you kay Quezon, parang gano'n. So doon, pinatay sila. And nabasa ko lang na meron tayong guest. Di ba first cousin sila ni Manuel L. Quezon? Talaga ba? Usong-uso yan noong Sino araw ba yan? eh. Ikay. Good morning po! Good morning! Pasok po kayo! Good morning! Hello
Good morning po. Welcome to Good Morning, Kuya. Pakilala lang natin ang ating mga guests for today. Si Dr. Michael Velarde. Siya po ay project leader ng University of the Philippines din naman. Good morning po. Good morning. And of course, here beside me is Dr. Roy Herona, Principal Investigator, Collaborator from the University of California, San Francisco. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning po. Si Michael yung principal investigator. Ako lang yung collaborator. Okay. Yun naman pala. At least alam na po natin. Teka lang, bakit may investigator? Oo. Hindi, kasi today daw, parang medyo na-curious ako dito kasi dun sa biobanking system project. So, can you tell us more about it po, sir? Doc, yung what is biobanking project? So, biobanking, ito yung nagko-collect kami ng mga samples sa mga patient. May particular kaming ina-analyze, no? And for other purposes din, no? Para kasi gusto natin malaman kung ano yung nag-apekto sa sakit ng isang tao. Yan. So, this is particularly more genomic. parang gano'n, pwedeng genomic. Yung sa project namin ngayon, chemicals ang tinitingnan namin. And nandito si Roy naman yung expertise niya doon sa chemicals. So sa kanila yung genomics, sa amin yung environmental. So kasi kalimitan 'di ba sa sakit, dalawang factors usually, may genomic aspect at may environmental aspect. So kay Mike, kalimitan halos yung ginagawa nila related sa genomics, pero tinitingnan namin yung interaction ng genomics sa environment. So, what is the process? Parang how do you parang correlate each other, di ba? And para to come up with something that is very significant dun sa pinag-aaralan ninyo. Yeah. So, kailangan, syempre, meron kang mga patient information, alam mo kung saan nanggaling yung sample na yon, o compare mo yung, collect namin breast cancer, kasi mataas ang incident natin sa Philippines. So, breast cancer compared sa walang breast cancer, anong difference nila? Baka merong certain correlation ng isang chemical na different sa kanila. Tapos, kung yun nga, nag-respond ba ang cells doon? So, yun yung ina-analyze namin. So, yung sa part ko, ang ginagawa namin para ilagay yung effect ng environment, may mini-measure kami na chemicals sa samples na galing din dun sa mga pasyente niya. So, kunwari nagko-collect kami ng urine at saka blood, tapos tinitingnan namin, may mga chemicals ba na from previous studies, suspect na pwedeng mag-cause ng cancer. So, halos lahat ng data namin, binibigay ulit namin pabalik sa kanila. For the correlation Yeah, study. for the correlation. Kasi isa pang ginawa nila, Michael, meron silang in-administer na exposure questionnaire. So, kung saan tiningnan nila kung ano yung mga ginagawa ng mga subjects, ano yung kinakain nila, ano yung saan sila usually pumupunta. Based on dun sa answers nila, ang posible namin gawin o makita, ano yung sources ng exposure. So kung nakakita kami kunwari ng BPA, mahilig ba silang uminom sa reusable plastic bottle? So posibleng correlation But yun. earlier you mentioned po yung breast cancer, no? But during your testing or investigation, kasi usually tinasabi nila, kaya one of the reasons na nagkakaroon ng breast cancer is because yung use of chemical products underarm, sa armpit, di ba? Is that really true? Have you tried doing a study about it? So maraming posibleng sources, no? Isa lang yun sa posibleng source. Ang mahirap na pag-aaral actually or determination, ano specifically yung mga chemicals, right? So ang problema yung pinag-aralan na namin ni Michael, endocrine disrupting chemicals, medyo kakaibang mechanism So, kunwari yung mga nakikita nating lason, acute yung effects, right? Kunwari na-overdose ka sa drug, mabilis makita, right? Yung endocrine disrupting chemicals, ano siya chronic over time. So, mas mahirap ma-pinpoint kung yung bang deodorant ba talaga or yung bang plastic bottle. So, Ako ang gusto ko naman na itanong would be, bakit yun yung napili nyo na aralin? What is, let's just say, why breast cancer? Aside from it being rampant, marami rin namang may lung cancer or marami rin lang may colon cancer. Bakit yung breast cancer yung napili ninyo na gawin sa project?
That's a very good question. No, one, kasi nga yung accessibility to the samples, number one. Yun ang inuna rin namin dahil ang breast cancer, mas mabilis siyang ma-detect, na makuha. So, syempre, wala pa kaming method of collection. So, kaya dapat something na feasible. So, yun sinimulan namin. Sa bagay, pag lang mabilis. Oo. Tapos the other thing also is ang expertise. Kasi hindi naman pwedeng pag hindi mo siya specialization, ay Yun ang gagawin mo lahat. gagawin mo, oo. Ang specialization ko is women's health. So, That's why. so talagang Okay. focus ko talaga women's health. Okay. At buti na lang. Ay. Advantage po sa amin yun. But when did you start po doing this project? When did you start? I started this, kailan ba tayo? About 2 years ago or 2007. Bago lang siya. Medyo bago lang siya. Okay. What do we aim to, I would say, syempre, meron kayong target when you started this project. Ano yung gusto nyong gawin? Kasi after, okay, na-identify na natin. Ayan, ngayon. Ito yung culprit, di ba? Oo. That's a So, very good anong endpoint? Bakit natin What's the ginawa end goal? itong project na? Ang goal kasi nito is intervention. First, you need to know kung ano yung chemicals that we have and where they're found, possibly. And maybe we can reduce it. And actually, si Roy is quite an advocate of alternative. No? Maybe we can use alternative use of products. No? If we know na ito mataas ang chemicals, ay baka may substitute. Yes, Oo. yes, yes. But during your study, Doc Roy, ano po yung mga nakita niyong very visible na all the time na, Meron na, may cause nakikita na chemicals usually nagkukos ng cancer? Breast Pwe- cancer. Pwede kong dagdagan yung sinabi Yes. pa ni Michael. So ang isa pang end goal na gusto namin mangyari. Kalimitan kasi pag may mga reports, kunwari yung endocrine disrupting chemicals, no, na lason yan. Ang data galing abroad. Wala Right? tayo. So That's ang true. That's levels na babanggitin yung pag-aaral sa Amerika, yung pag-aaral sa Yes, Europe. true. So hindi nakaka-identify yung public, right? Correct. Pero ang maganda na ginawa ng study na to, kinuha namin yung level ng mga Filipinas. That's So true. that kung merong information campaign at gusto naming i-educate yung masses, sabihin namin na ang levels galing sa pwedeng kapitbahay mo or kamag-anak mo at suited kung ano talaga yung condition sa Pilipinas. Kasi kakaiba ang kondisyon natin sa Amerika, kakaiba din ang kondisyon natin sa Europe. Dun sa pangalawa mong tanong, ano ba ang Yung mga Nakita niyo na. latest, Yes. during your study, yung mga visible chemicals. So, ang problema sa endocrine disrupting chemicals, I think, ang karamihan sa mga chemicals na malimit na pwedeng ma-associate sa iba't ibang health endpoints, yung kalamitang ginagamit. Kunwari, parabens, no? Walang very strong evidence sa parabens, pero maraming association studies. Yung pang isang problema sa endocrine disrupting chemicals walang causality. So, pero sangkatutak ang pag-aaral na pwedeng may association. Yung parabens, kunwari, makikita mo yan sa cosmetics. Makikita mo yan sa shampoo or makikita mo yan kahit sa gamot. Yung coatings ng gamot or may capsules kasi antiseptic or may antimicrobial properties yung parabens or BPA, di ba? Mas aware yata ang Pilipinas sa BPA. So, maraming pwedeng pagkakitaan ng BPA. Ang una nating tinitingnan lagi yung plastic, right? Or plastic containers. Pero yung cans, may BPA yon. Yung epoxy resin, nagko-coat dun sa can para hindi siya mag-rust. Epoxy resin yon na may BPA. Now, mag-leach out yung BPA dun sa epoxy resin kung acidic ang condition at high salt ang condition. So, kung canned Coke, for example, acidic ang Coke, right? So, magkakaroon ka ng BPA dun sa Coke na iniinom mo. Or kung tuna, right? Wala na talaga tayong kakainin. Wala tayong Hindi BPA. lang mag-can. May mga BPA-free naman na mga bottles. Gusto mong sagutin, Michael? BPA free.
That's not true. Ayun nako, yung BPA-free. Oh, free nga siya ng BPA. Meron naman siyang ibang Pero substitute. may ibang na yun yung effect niya. So yung mga, kasi ito very popular dun sa mga feeding bottles di ba? Okay. Na BPA-free, mga gamit ng bata, BPA-free. Kaya Even breastfeeding is still the best milk. Yes. why. That's Breast milk from the, you know. chemical Meron pa from the rin. breast. Oo. Hindi kasi, breast milk nga, pero tinor mo na siya sa isang plastic container. Right. So, ganun pa So, rin. oo, diba? So ayaw naman namin na ang message takutin yung public Yes. na No, no, no. wala nang kayong pwedeng kainin. right? So may mga alternatives kalimitan, right? Kunwari. Mag-glass ka na lang. Right. So, glass. 'di ba, kunwari yung containers ng packed lunch mo instead na plastic, balik ka sa glass, right? Yan ang una kong ginawa. Mami, hindi ko po nakain yung lunch ko. Bakit nabasag po eh? Yun lang, no? But yeah, no, kidding aside, I think this is a very, I would say it's a really good I didn't know about this breakthrough. BPA. This is a really good thing that we're doing now, no? Kasi yun nga yung problema natin in science and even in medicine. We do have a lot of studies, pero yeah, it's all Western America, data, it's all Eastern Europe. data, it's all European data. There's no Asian data or there's no Philippine data. Kung may Asian man, Chinese, Japanese, na iba pa rin yung diet sa atin. So, this is a Lastly, really good ano thing. pa po yung nakikita natin na other expectations na with regard po dun sa inyong studies? Ano pa po yung gagawin ninyong mga investigation? So ang hope namin, we can also expand to other Yes. Fields. fields, no? Kasi, syempre, women's health nga yung aking focus. Meron pa kaming mga tinitingnan endometrial cancer, ovarian cancer, which is Great. actually ang yung rate Nagbabalik ng success is also very, of survival also last very week low. lang ba Kasi yung treatments, no? So, yun. Sa biomonitoring, ang hope namin, ang pinag-aralan kasi namin 150 women sa ibang countries, meron silang regular programs ng biomonitoring kasi yun yung data na gagamitin mo para sa policy changes 'Di ba? Kung kunwari sabihin mo dapat bawasan natin ang gamit ng ganitong chemical, right? Anong basis mo? Ang basis mo Bago ka yung pansinin, data. dapat May data ka dapat. So ang isang ina-advocate namin, expand yung biomonitoring program para maging every 2 years magkukolekta tayo ng sample sa iba't ibang Pilipino, right? Hindi lang yung may cancer o hindi lang office workers, right? So kunwari yung mga katulad nyo, right? Iba rin syempre yung exposures nyo. Kasi pag minsan, depende sa occupation, di ba? That's right, that's right. So, Okay, very interesting. But on that note, thank you so much. Interesting yung ating topic ngayon. Dr. Michael Velarde and Dr. Roy Herona on Biobanking System Project. Thank you so much. thank you. Thank you. Good morning, Kikay. Good morning, What's for Tito breakfast Diego? tayo? Yes. And today we're joined by... Oo, nagbabalik ngayon si Chef Mara Janina Yes, Arce welcome. Nario. Welcome back. Welcome And back, isa Chef. itong gagawin niya ay isang salad master recipe. Ano ba recipe ito? Ooh. Yes, this is Salad Master macaroni and cheese with basil. Macaroni and cheese with basil. Yes. That's how I like it. Everything with cheese. Oh, Good. everything with cheese. Tapos Game. samahan mo pa ng basil. Ano ba ingredients natin? So the ingredients are garlic, onion, salt, pepper, 1 kilo spaghetti sauce, Filipino style, 2 cans of cream of mushroom, 1 all-purpose cream, 2 cans of waters, 1 can sliced mushroom grain, 400 grams elbow macaroni noodles, and 1 bar of cheese and basil. Alright. Sige, game. Paturo mo sa amin to, Chef. Yes po. Ano ba yung una nating gagawin dito sa paggawa ng ating baked mac recipe? So first, put the macaroni, elbow macaroni, and then the cream of mushrooms, and then tomato sauce. Yung macaroni pasta natin, Chef, luto na? No po. Dyan na natin lulutuin. Yes. Okay. And then the cream, and then mushrooms. Sarap nito, maraming mushroom. Yes, and then garlic, and then onion.
Kumbaga, parang linagay mo lahat ng ingredients na sa Oo. isang pan. Yes po. And then the basil. And the water. Yun. Ganyan kasimple lang po. Then, cover. Yes. Ayos pala to ah. Yeah, Haluin mix lang ng it and then konti. cover it. Tapos hayaan na lang natin magluto. Yes po. Yan ang pwede sa mga ganyan tulad mo, cakes, no? Mga laging on the go, tsaka Oo. gusto ko yung mabilisang Tsaka imbis yung na. mga hirap magluto. Ayan na. Mga gano'ng katagal nyo to niluto, chef? 15 minutes lang po. 15 minutes. Yes. Tapos tingnan mo naman, ready to eat na. Yeah, and At then we ito, top the cheese. Yan. Tapos cover ulit. Yes po. And another how many minutes? Another 2 minutes. Another 2 minutes. Yes. Yan! ayan, Oh. nagmelt na yung ating cheese. Ito po ang ating Wow! Salad Master Bake Mac recipe. And of course, since may pasta dish tayo, Oo, hindi mawawala ito. garlic bread. Kumain ka na ata, no? Hindi pa, pinipigil ako sarili ko. Garlic bread. Alright. Okay, paano ba yung contact number Yes, natin? paano ba kayo makontak, chef? Yes, you can contact me through my Facebook page, Chef Mommy Janina's Janina's Cuisine. Cuisine. Yes. Mm. And yung contact number? It's 0935-962-5082. May babatiin ba tayo, Chef? Mga family and friends. Yes, I want to greet Arce and Nario family, the Feast SM Bikutan, and Tailed Ship Bikutan, and Nerve Nationwide po. And lahat po ng mga followers ko sa Facebook, at saka mga taga-Bikutan. Salamat po. Salamat. Thank And yung po ang ating Salad Master Bake Mac Yes, the recipe. ever reliable. Alright. Thank you, chef. Next. Alright, so habang inahanda niyo yung ating breakfast for today, meron muna akong ibabalita sa inyo. Kasi nagsimula na yung power viewing sa song entry ng mga grand finalists ng Wishcovery. Ito yung pinakakaabangan natin, Ate Beth, di ba? Season 2 po yan, The Singer and the Song. Ang mga awiting ito po ay nilikha mismo ng mga composer, wishcoverer at coach ng mga finalists. So, alamin po natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Mirasol Abogadil. Wishers, i-ready na ang inyong mga cellphone, tablet, laptop o desktop dahil nagsimula na ang power viewing sa entry ng bawat kampo na kalahok sa Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Kahapon ng alas 12 ng tanghali ay ini-upload na ang 8 Wish-exclusive video ng mga finalists sa YouTube account ng Wish 1075. Ito ay ang I Am a Singer and This Is My Song ni Paula Guevara at sinulat ni composer Wishcoverer Moy Ortiz. I am a singer, and this is my song. My life is in music. Won't you please come along? Hingang malalim ni Rhea Basco mula sa panulat ni composer Wishcoverer Junji Marcelo. Kung ako ay papalarin sa isang hingang malalim, may sinag din ang pagpapala. Gising kabataan na sinulat ni Noel Cabangon at binigyang buhay ni Tweety Salas. Kabataan, tayo'y makialam sa mundong pinagalawan. Gising, kabataan. Light in the Dark ni Nashreen Casas mula sa panulat ni Top Zuzara. You wanna break free but you smile so no one will know. I've been there before and it feels like there's nowhere to go. Mula naman sa Camp Boy Christopher, Alamat ni Angelica Bermoy. Apat na sulok na mundo'y bilib siya. Sa nospalyot tulay di ka napapatalo, diba? Umadasalit mayapa sa gitna ng gula. Ang sakit-sakit naman ni Ana Marigin Susana mula sa Camp Benny Saturno. Ang sakit-sakit noon ng ginagawa mo, pinasa
Maliit na kwadro ni Jemmy Picardal mula sa Camp Rani Raimundo. Hanggang dito na lang ba tayo? Sa maliit na kwadrado, nagtitingin ang buong gabi. Magkaharap ngunit di mag-abot ang mga kamay. At ang entry mula sa Estados Unidos na Nasayo ni Audrey Rose Arellano mula sa Camp Odette Quesada. Yan nga daw ang buhay. Hindi sigurado. Ang resulta ng power viewing sa Wish Cruise performances ng mga finalists ay 25% ng kanilang magiging final score. Tatagal ang power viewing hanggang sa February 25, alas 12 ng tanghali. Abangan naman ang final vocal showdown ng 8 finalists sa February 26, araw ng Martes, sa Araneta Coliseum. Ayan, I'm so excited! Ayan na yung mga pinakakaabangan natin na talaga makikita natin sila sa Wish Bus na kumakanta. So, pwede na yung i-power view, yung mga favorite ninyong mga kasali dyan sa Wish Covery. But, first and foremost, I'd like to thank Roquera Pest Management. It protects you and your property as well. 257-2774 or 0919-366-7728, 0949-587-8949, 0926-444-5243. Ayan, dami na nun. Maraming salamat kay Dr. Gina Chinky Garcia. Unveil Manila po sila. You may visit them at 86 Esteban Abada Street, Loyola Heights, Quezon City. At ito po ang kanilang contact number, 0926-616-3877. Gusto ko rin batiin ng advance happy birthday ang aking papa na si Papa George. At good morning din kay Jarvie. Ano nga ba yun yung surname niya? Jarvie Matosa. Ayan, good morning po sa'yo. Uy, babatiin ko lang din na nanonood sa atin at saka nakikinig din to sa Hataw Balita. Every morning, si Sis Lot, Sis Lynn Endraca, Sis Aida Manila and family at ang mister niya, sino ba ito? Pablito from Dina Fernandez ng Lubao, Pampanga. Ayan. Good morning, Tita Beth. Thank you po. Salamat sa Mother's Club ng Nueva Ecija. At saka sa lolo ko, good morning. Hi, Lo. Fast lang to. Good morning, Kuya. Happy Sabbath day daw. Sabihan na ni Papa Chito na si Lilia Olvaria. Yeah, 82nd birthday. Salamat sa Diyos. Mula kay Marisa Olvaria. At kay Ron, Regan, Christine. Yan. Shout out daw lahat daw sila nanonood ng Good Morning, Kuya. La 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 la.